Alam nyo ba, sa bawat hibla ng matibay na abaka, may nakatagong isang walang kamatayang alamat, isang kwento ng pag-ibig. Samahan nyo akong tuklasin to. Kasi, oo, sa likod ng bawat hibla niyan, may kwento. Isang kwento tungkol sa isang bawal na pag-ibig, isang matinding sakripisyo, at isang himala na siyang nagbago ng lahat. So, ang kwento natin nagsisimula to sa isang napakatagal ng kaharian. Dito umusbong ang isang pag-ibigan na, sa simula pa lang, tila ipinagbabawal na ng tadhana. Isipin niyo to, sa isang banda, may isang magandang prinsesa na nakatadanan ng ikasar sa isang maharlika. Tapos sa kabilang banda naman, isang simpleng magsasaka na ang tanging yaman lang ay yung busilak niyang puso. Nagkainlaban sila pero heto na, may malaking hadlang. Ang hari, ang ama ng prinsesa, ayaw na ayaw niya sa pag-iibigan ila. Pero para sa dalawang nagmamahalan, wala nang mas titibay pa sa pag-ibig nila. Sabi nga nila, ang pag-ibig natin ay kasing tibay ng lupa at kasing tapat ng pagsikat ng araw. Yan yung panata nila sa isa't isa. Isang pangako na hindi kayang sirain ng kahit sinong hari. So dahil nga totoo ang lahat, gumawa sila ng isang mapanganib na desisyon. Isang hakbang na babago sa kapalaran nila, magpakailanman. Ang plano, lihim silang tatakas para makapamuhay ng malaya. Sa dilim ng gabi, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, puno ng pag-asa. Kaso, nalaman ng hari ang plano nila. Agad-agad niyang pinahabol sila sa kanyang mga royal guards. At dito, yung pinapangarap nilang kalayaan, nauwi sa isang napakasakit na trahedya. Naabutan sila ng mga kawal at sa gitna ng kaguluhan, nangyari na nga ang kinatatakutan. Pareho silang nasawi, ang dalawang pusong nagmamahalan ay sa kamatayan lang pala tuluyang nagkaisa. Inilibing sila ng magkasama sa isang libingan na walang kahit anong marka at doon na nagwakas ang kanilang pag-ibigan. O yon ang akala ng lahat. Kasi hindi pa dyan natatapos ang kwento nila. Mula sa trahedyang yon, isang himala ang isisilang. Paglipas ng ilang linggo, may isang misteryosong halaman na tumubo mismo sa puntod nila. Habang lumilipas ang mga buwan, palaki ito ng palaki at patibay ng patibay, isang halaman na hindi pa nila nakikita kailanman. Hanggang sa paglipas ng mga taon, natuklasan ng mga taga-baryo ang pambihirang lakas ng mga hibra nito. Ang galing isipin, di ba? Mula sa dalawang pusong pinag-isa sa isang libingan, isang natatanging halaman ang nabuhay. Ito na yung naging simbolo ng pag-ibig nilang hindi kailanman nagapi ng kamatayan. At yung halaman na yon, yan na nga ang tinatawag nating abaka. Isang halaman na may hiblang, sobrang tibay, sobrang tatag, at ang daming pwedeng paggamitan, mga katangiang isinilang mula mismo sa pag-iibigan ng dalawang magkasintahan. Kaya naman, ang bawat hibla ng abaka ay may dalang aral para sa atin. Isang aral tungkol sa tunay na lakas ng pag-ibig at sakripisyo. Tingnan nyo, yung tibay ng abaka, sinasabing galing yan sa pag-ibig nilang hinding-hindi nasira. Yung tatag niya, galing yan sa sakripisyo na ginawa nila para sa isa't isa. At yung pagiging kapaki-pakinabang nito sa atin ngayon, isa yang regalo sa mundo na isinilang mula sa kanilang pagkakaisa. Kaya sa susunod na makakita ka ng kahit anong gawa sa abaka, anong kwento ang maaalala mo? Hindi na lang yan basta isang hibla, di ba? Isa na yang paalala ng isang pag-ibig na nagpatuloy, na namunga, kahit pa sa kabilang buhay.